Ito nga pala yung bagong sisiw ko na fully spray cell. So ayan, yan po siya kaganda mga ka-backyard. So itong sisiw na to, napakakulit talaga niya pag once namimigay ako ng pagkain and then hinahawakan ko siya. So ayan po siya mga ka-backyard. So ang pangalan po niya, siya po si Rico. Ayan. Hindi nga ako sure sa gender niya mga ka-backyard dahil ang mga police is medyo matagal natin malaman ang gender nila. So sa pagkakatingin ko sa behavior niya is parang male naman siya, kaya ang ipinangalan ko sa kanya is Rico. So ayan, ganito po sa kalambing. So bago tayo mag-start sa topic natin ngayon mga ka-backyard, patungkol sa katanungan ng ating isang subscribers kung ano ba ang mga tips na pwede kong maibahagi sa kanya para mapabilis ang pagparami ng mga alaga nating ibon na Parakeets Budgerigar o mas kilala natin sa pangalan na Parakeets Lovebird. So shout out sa iyo ka-backyard Danilo Duran. So ang katanungan po niya sa akin mga ka-backyard, ini tips kung paano mapabilis ang pagparami ng ating mga Parakeets Lovebird. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-backyard, kung ano ang mga ginagawa ko simula sa pagkain, patuka, vitamins, and then yung mga gulay na ibinibigay ko sa kanila na nakukuha ko lang sa aking munting backyard. So yan pag-usapan natin ngayon mga ka-backyard. Hi mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So gusto ko lang sagutin mga ka-backyard ang katanungan ng ating isang subscriber na si Danilo Duran. So ulitin ko ang kanyang katanungan sa akin. So idol, pahingi po ng kunting tips paano makapagparami ng Parakeets Lovebird o yung Parakeets Budgerigar. So una mga ka-backyard, para maparami agad natin ang ating mga alagang ibon na Parakeets Lovebird o yung mga Parakeets Budgerigar, dapat pag nagsalang tayo ng mga breeder, nasa 7 months up na yung edad nila. Pangalawa, dapat ang gender nila is male and female para mabilis ang ating pagparami sa ating mga inaalagang ibon. Dahil pag once kasi wrong pairing ang ating ipinagpares, for example nagpares tayo ng same male and same female, so kahit ilang taon ka pang magantay, hindi talaga dadami ang iyong alagang Parakeets Budgerigar. So dapat sure ang gender nila, tama na yung edad nila na isinalang mo for breeding para makaitlog agad sila sa iyong breeding area. So pagdating naman sa breeding area mga ka-backyard, pwede tayong gumamit ng double cage sa ating mga alagang Parakeets Budgerigar. At saka pag medyo maluwag naman ang inyong area, so pwede nyong gamitin ang colony cage sa inyong alagang ibon. Katulad sa naglagay kayo ng 10 pair sa isang kulungan na malaki. So pwede kayong gumamit ng colony doon para hindi masyadong mataas ang oras na makonsume nyo sa inyong mga alagang ibon sa pagbigay ng tubig, sa pagbigay ng patuka, sa pagbigay ng vitamins. So balik tayo sa topic natin mga ka-backyard. So ang ginagawa ko, pag once mayroon akong isinasalang na breeder sa aking munting area, so binibigyan ko sila ng mga gulay para mayroon silang makukuhang natural vitamins sa kanilang cage na nililiparan. So ang mga gulay pala na ibinibigay ko mga ka-backyard sa aking alagang ibon, so hindi na ako bumibili pa sa merkado, sa market. So mayroon naman akong mga kulasiman dito, mayroon akong kangkong, talbos ng kamote, alugbati.
So yun po ang ibinibigay kong alternative foods sa aking mga alagang parakeets bajirigar na inaalagaan sa aking munting area. So sa nakikita nyo ngayon mga kabakyard sa video ng aking mga alagang Prel Bakago, so ang ibinibigay ko po sa kanila is yung kulasiman. Dahil nga marami ng kulasiman sa aking backyard, kaya yun yung kinuha ko at ibinigay sa kanila. So dito naman sa aking DIY cage mga kabakyard, tingnan natin ang loob dahil meron na itong mga sisiw. So ayan. So maliliit pa ang mga sisiw nila. 6 po yan lahat mga kabakyard. So ang diskarte ko naman, pag once may mga sisiw na ang aking alagang parakeets, so binibigyan ko sila ng maraming pagkain sa kanilang patukaan. At saka nilalagyan ko din ng chick booster ang kanilang area para mayroon silang makain na ibang pagkain para maisubo nila sa kanilang anak. So busog na busog po ang mga kids nila mga kabakyard. So ito po ang sinyalis na good breeder o good parents ang inyong ibon. Dahil pag nakikita nyo na may mga painakay na sila and then nag-check kayo ng nest box, so unang tingnan nyo is yung mga anak nila, kung maganda ba ang katawan, busog ba, malulusog ba sila. And then dapat magbigay din kayo ng mga vitamins mga kabakyard, katulad ng essential vitamins, vitamin pro, at saka dextrose powder. So yan po ang mga vitamins na ginagamit ko dito sa aking munting area para mapabilis ko ang pagparami ng aking mga alagang parakeets bajirigar. So nakikita nyo ngayon, isa po yung English Baji. So 4 po ang mga inakay nila. And then meron akong isang customer dito kahapon na pumunta, so hindi ko na na-videohan sa inyo dahil binili niya ang isang handpid dito na painakay ng aking English Baji. So yun po yung pinakabunso sa lahat. So medyo may pakpak na siya mga kabakyard, kaso hindi pa masyadong kumplito. Kaya yun ang napili niya na gawin niyang handpid para may train daw niya sa kanyang area. So ganito po karami mga kabakyard ang pagbibigay ko ng pagkain sa aking mga breeder na parakeets, at saka nilalagyan ko din ng Galimax 21. So ano nga ba ang purpose ng Galimax 21 sa ating mga alagang parakeets bajirigar? So maganda po ang Galimax 21 mga kabakyard dahil nakapagbibigay po ito ng fertility booster sa ating mga alagang ibon na isinasalang for breeding. So ito po ang mga ginagawa kong practice dito sa aking mga alagang parakeets na inalagaan sa aking munting backyard pag once nagsasalang na ako sa kanila for breeding. So nilalagyan ko ng tig 2 piraso o di kaya tig 3 piraso ang kanilang pakainan para mayroon silang makain na makapagbibigay ng good fertility sa kanilang itlog. So ito namang cobalt blue ko at saka yellow ko na parisan mga kabakyard. Kaya ganito karami ang kanilang pagkain dahil mayroon na silang painakay. So open natin ang kanilang nest box. So ayan, malalaki na po ang kanilang mga painakay at saka mayroon ng mga balahibo na tumubo, and then kitang-kita po natin mga kabakyard na malulusog sila at saka busog na busog. So ito po ang sinyalis na maganda pong mag-alaga o magandang magsubo ang kanilang parents sa kanilang painakay, dahil nga malusog ang kanilang inakay and then busog na busog. So ito po ang dapat nyong tingnan mga kabakyard pag once mayroon kayong ibon na may mga painakay na. So dapat i-check nyo ang kanilang nest box kahit 2 times a week para ma-check nyo ang kanilang mga painakay kung okay ba, wala bang namamatay, at saka malusog ba. Dahil pag once hindi nyo na-check mga kabakyard ang inyong nest box and then mayroon pong isang inakay na namatay, so langgamin po yan. So ang tendency po, mahawaan po ng langgam ang ibang mga painakay na malulusog. So may posibilidad na mamatay po ang mga anak
sa inyong alagang ibon pag ganon yung nangyari na hindi nyo nakita na mayroon palang inakay na namatay at saka nilanggam. So sayang naman, matagal ang pag-aantay nyo and then ganon lang ang mangyayari sa inyong alagang breeder. So mas mabuti na mapagmatiyag tayo sa ating mga alagang ibon, lalong lalo na pag mayroon na silang mga painakay na inalagaan, dahil hindi talaga natin maiwasan mga kabakyard na mayroong mamatay sa kanilang mga inakay sa loob ng nest box. Kaya ang dapat natin gawin, i-check natin ang kanilang nest box. So hindi araw-araw ang pag-check mga kabakyard, kundi 3 times a week, 2 times a week dapat matingnan nyo talaga ang kanilang nest box para safe ang inyong mga alagang ibon. So check naman natin tong isang parisan ko dito mga kabakyard. Ito yung pinakamatanda akong breeder na napakagaling mag-poster ng mga painakay na hindi sa kanya. So ang pinartner ko pala siya dito mga kabakyard is yung full body grewing ko na rainbow material para kids. So ayan po yung hen, at saka tingnan natin ang loob ng nest box kung ilan na ba yung mga sisiw na na-produce niya. So mayroon pa pong maliit sa loob and then mayroong 3 itlog, tsaka mayroon ding 2 dito sa baba na malalaki na. So ibinalik ko nga pala yung isa mga kabakyard dahil nalaglag siya sa kanyang nest box pag open ko. So nagustuhan ko sa ibon na to mga kabakyard, lalong lalo na itong male ko, is napakaganda talaga niya mag-poster ng kahit hindi sa kanya ang mga inakay niya. At saka kahit matanda na siya mga kabakyard, nakapagbigay pa din siya sa akin ng mga malulusog na mga anak. So katulad po sa hinahawakan ko ngayon. So ayan, ang lusog po niya at saka malapit na pong makumpleto ang kanyang pakpak. So dagdag tips ko din sa inyo mga kabakyard, pag once mayroon kayong breeder na alagang parakeets na mayroon ng mga painakay, dapat magbigay kayo ng mga malinis na tubig sa inyong alagang ibon. Dahil ang dali lang kasing magkaroon ng dumi ang patubigan ng ating ibon na mayroong painakay. Dahil nga ang ginagawa kasi ng kanilang parents is kapag kumakain sila sa kanilang patukaan and then pagkatapos lang kumain is pumunta na naman sila sa kanilang patubigan. So pagkatapos lang pumunta sa kanilang patubigan is kumain na naman sila and then tsaka sila pupunta sa loob ng nest box, pagkatapos bumaba, uminom, kumain. So ang tendency po nun, madali pong madumihan ang kanilang tubig. So mas mabuti na pag nakita nyo na madumi na ang kanilang tubig, palitan nyo ng bago para safe ang inyong mga alagang painakay na hindi sila magkakaroon ng sakit at saka malulusog sila. So sa ganitong paraan, mabilis ang pagparami ninyo ng inyong mga alagang ibon dahil nga malinis ang inyong tubig, nakapagbigay kayo ng vitamin sa kanila, sure ang gender ng inyong parisan, tamang-tama na ang kanilang edad for breeding, at saka natingnan nyo ng maayos ang kanilang nest box. So sa ganitong estado mga kabakyard, mabilis ang pagdami ng inyong mga alagang ibon dahil nga maganda ang pag-alaga nyo sa kanila. Lahat ng mga pangailangan nila is nabigay nyo. So madali kayo makapagparami ng mga alaga nyong parakeets lovebird. So ito na yung sagot ko sa katanungan mo kabakyard Danilo Duran. So I hope na sagot ko ng maayos ang inyong katanungan patungkol sa kung paano makapagparami ng kits, ano ba ang mga dapat gawin. So hanggang sa muli mga kabakyard, God bless po sa ating lahat, mag-ingat po tayo palagi, enjoy lang po tayo sa hobby natin kung saan tayo masaya.